Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At eto, pag-usapan na po natin itong bagong hirit at banat na naman ito ni Barbers. At saka, alam nyo, itong si Barbers parang lumalala. Dito, nakikita mo talagang ginawa lang nila itong pagdinig ng mga vloggers para talagang gipitin. Wala ho silang direksyon eh. Ito, papaliwanag ko natin, papakita ko sa inyo kung paano talaga mabubuking itong mga congressman na ito. At mismo nga ho yung nag-i-interview sa kanya ay tila na naguguluhan sa mga sagot niya. Panoorin po natin panoorin natin itong hirit ni Barbers Kasi alam nyo, importanteng maunawaan natin to. Bakit po? Tandaan natin, there's a bigger picture. Bigger picture pagdating ho dito sa panggigipit sa vloggers. Ang picture po nito ay tungkol ho ito sa impeachment, tungkol po ito sa budget, tungkol po ito sa kampanya sa 2025 kasi nga po gusto po nilang yung kanilang kandidato po ang manalo at para ma-impeach po si VP Sara Duterte at ang gusto po nila ay hindi na humapansin yung budget. Paano ho nila gagawin yan? Sino po ba mga maiingay? Walang iba kung hindi po yung mga tinatawag nilang vloggers o kaya yung mga political vloggers na tinatawag namin. Sana din po maunawaan natin na hindi lamang ito'y panggigipit na simpleng panggigipit. Ito ho'y napakahalagang panggigipit ho na ginagawa nila at kailangan bigyan natin ng pansin. Kailangan ho namin ng tulong ninyo mamamayan na marinig nyo itong nangyayari kasi nga tulad nga nung isa, di ba ho? Yung ginawa dun sa isa kay Jun Abanes is ang ginawa sa kanya ang kaso ay cyber libel pero bakit may search warrant? Alam nyo, pinagtatanong-tanong ko po yan. Kasi ako din po ay may kaso po ako ng libel. So tinatanong ko, ano ba yun? Karapatan ba na kunin yung cellphone? Yan po ba ay legal? At ano po ba ang bakit may ganyan-ganyan? Pati laptop, hindi pinayagang i-exit man lang daw yung mga e-wallet niya. So napaka-importante yung maunawaan natin ito. Yun ay panggigipit to the point para matakot yung ibang mga vloggers na bumanat pa po. Diba? So sana panoorin natin ito dahil dito makikita nyo. Ipakikita natin hanggang dulo ipapakita natin kung ano ang katarantaduhang ginagawa na naman itong kamera na ito. Panoorin po natin. And we are now joined by Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers to discuss the latest developments in the House Tri-Committee hearings on the online spread of fake news and disinformation. Welcome to Morning Matters, Congressman. Hi, good morning Gretchen and good morning to all our televiewers. Gandang umaga po sa ating mga kababayan. Let's pick up from the latest hearing, that second hearing on fake news. PDP Laban is accusing the Tri-Committee of harassing the vloggers and influencers by summoning them to this probe. Some vloggers say that this is a trap to have them arrested. Your reaction to that? Well, first of all, they have to realize that the objective of this Tri-Com hearing is only to establish a regulatory policy in the use of social media platforms in the country. So ito daw, ang unang purpose lang nito daw ay regulatory para para bantayan. Okay? Para daw merong standard na tinatawag. Alam nyo, mali yan The mere fact na you want to regulate what we are saying is abridging freedom of speech po yun. Di ba kaya nga sinabi wala dapat maipapasang batas abridging freedom of speech o yung hindi pwedeng pigilan ng freedom of speech. Bawal magpasa ng batas tungkol po dito. Yung standard na sinasabi kasi niya, tingnan ninyo bakit yung mga TV daw may standard, may mga media may standard na parang nagbabantay. Pero panoorin nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, mali ang unawa niya dito sa pagdating sa standard o yung pagdating sa parang nagbibigay ng patakaran, parang ganun. Ito. All of us in the country know that in the advent of the social media, a lot of fake news have been spread all over the country. And disinformation, malinformation, and misinformation are prevalent.
So what should the government do to address these issues? Because it will undermine national security. It will perhaps even to the extent of undermining democratic institutions. So the government cannot just sit idly and do nothing. So the TRICOM initiated this investigation of fake news and eventually, in aid of legislation, come up with a remedial legislation. And that's the only objective. Why should we waste our time, what did they say, entrapment? Or why would we waste our time in detaining them? Alam mo, eto lang ha. Diba kasi para sabihin natin sandali, Banat Bay, hindi ba kayo mga vloggers ay praning lang dahil na sinasabi nyo kaagad, pinangungunahan nyo kaagad na ipakukulong kayo? Alam nyo, hindi naman po yan galing sa kathang isip. Ginawa nyo yan sa mga taong kalaban ninyo sa politika. Una, doon sa mga nasa opisina ni Vice President. Tingnan ninyo, sinasagot lamang naman po nila yung tanong ninyo. Nang abot ng kanilang kaalaman, anong sinabi ninyo? Sinungaling kayo. Therefore, dapat kayo makontempt. Pero remember, they're just answering according to what they know. Di ba ho? Pero hinusgahan ninyo na sinungaling. Once nahusgahan ka dyan na sinungaling, pwede ka nang ipakulong. Una yon. Kay PIDEA Chief. Yung dating PIDEA Chief, di ba? Ganon din po ginawa ninyo. Hinayaan ninyo magpasko, mag-New Year ata dyan sa kamera. Kinulong din ninyo. Kay Grijaldo. Si Grijaldo nagsabi na ng totoo. Nagsabi na siya ng totoo. Under oath po yun sa Senado. Ibig sabihin, you cannot lie because you are under oath. Di ba? Ano na siya dun? Nagpasa ng affidavit siya dun. Inamin niya na kinausap siya nung dalawa. Anong ginawa ninyo? Ginipit din ninyo. At sinabi ninyong sinungaling. Di ba ho? Nakakulong pa hanggang ngayon. May example na po. Alam mo, yan din ang tanong ko sa mga vloggers na inimbitahan ninyo. Bakit to? Tinanong ko sa kanila, hindi ba kayo napapraning lang? Baka naman na pinangungunahan nyo lang ho itong kamera na kayo ay kukulong. Hindi naman pala totoo. Di ba? Yan tinanong ko sa kanila yan eh. Ang sagot nila, marami ng example eh. Ang dami ng example na kinulong. So you cannot say, Mr. Barbers, na walang entrapment na magaganap. Ako, sige, payag ako. Halimbawa, ilagay ninyo sa kasulatan ninyo. Magkaroon kayo ng kasulatan. Ito hamon ko sa inyo. Mangako kayo na hindi nyo ipapakontempt ang mga vloggers. Mangako kayo na hindi porket hindi nyo nagustuhan yung sagot, sasabihin ninyo sinungaling, bastos, o di kaya kung ano-ano pa. Mangako kayo. Kasi kung hindi kayo mangangako, sabi nga, bakit mag-a-appear dyan? Di ba ho? Mangako kayo na hindi nyo huhusgahan. Kasi ang problema, hindi naman kayo korte na para magsabing, sinungaling ka, mali ka. Sandali, sino ho ba kayo? Husgado po ba kayo? Hindi naman kayo husgado. Bakit nyo sasabihin ganyan? Diretsuhan yan Wala hong silang ipipresentang ebidensya na, ito, sinungaling ka kasi ito. Wala ko kayong ginaganon eh. Basta hindi lang trip, lalo na yung isang dating dating hitman, tawag nga nila, dating hitman daw yan. Pag yan, hindi niya nagustuhan yung sagot, ipapakontempt ka na kagad. Maglabas kayo ng kasulatan, deal, na hindi kayo magpapakontempt. Pustahan tayo, mag-a-appear lahat ng mga vloggers dyan. Sigurado mapapahiya pa kayo. Tuloy natin. If we don't have any basis, can we get anything out of that? No. You can. Anong sinasabi mo? You cannot get anything out of that. Meron kayo makukuha. Matatakot to mga tao. At saka hindi na ako makakapag-vlog. Yun ang benefit nun. Ibig sabihin nun, hindi na kayo mababanatan. Yun lang naman po yun eh. Kasi pikon na pikon kayo eh. Pikon na pikon kayo na nababanatan kayo eh. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, meron kayo nakukuhang benefit. So, wag natin sasabihin na wala kayo nakukuhang benefit. We invited them is because they were the ones who are active in the social media, and we wanted to know if they indeed
would agree to a policy that will be approved by Congress and eventually become a law. Ibig mo bang sabihin kami lang ang aktibo o yung mga inimbitahan lang ang aktibo sa social media? Napakalabo naman po ata nun, sir. Hindi ho. Dalawang panig ho yan eh. Hindi nyo nga ini-invite yung kabilang panig eh. O, eto, bibigyan ko na kay-example. Yung umamin na binayaran siya daw nga highest paid, si Makagago. Bakit hindi nyo imbitahan dyan? Political vlogger na ho din yan. O, yung iba pang bumabanat at nagpapakalat ng fake news, kahit sa INC, pinapakalatan ng fake news. Bakit hindi nyo imbitahan? Diba ho? O, lahat po ng mga Marcos vloggers na ang dami nilang pinapakalat na fake news, hindi nyo iniimbitahan. Tapos sasabihin ninyo, because we are the only one active. At saka sandali, kami lang po ba, mga political vloggers? Bakit hindi po imbitahan yung mga mas malalaki pang kita? Yung mga vloggers dyan o mga influencers. Kasi this is about social media. Mga influencers na ba't hindi nyo silipin sila? Na nagpo-promote na mga sugal. Di ba ho? O bakit hindi nyo silipin yun? Yun nga ho dapat na sinisilip ninyo eh. Because they're getting money from gambling. Bakit hindi nyo sinisilip? Baka naman po meron kayong interest. Ako, nagtatanong lamang po ako kasi yung sinasabi mo na aktibo, abay, ang daming aktibo dyan. Oh, yung isa nga dyan, kasama pa nung isa dati. Di ko na lang papangalanan. Aktibo yun. Ano yun? Aktibo nagpo-promote ng sugal. Kaliwat kanan ng billboard doon na may sugal. Bakit hindi nyo tanungin kung magkano kinikita nila sa sugal na yan? Takot po ba kayo sa sugal? Takot po ba kayo sa sugal? O baka naman may interest kayo sa sugal? Ako, nagtatanong lang ako sa inyo, ha? Hindi, ito'y katanungan lang ho ito. Pakisagot nga ho ako, Mr. Barbers. Because if they don't agree, then definitely these guys are the purveyors of fake news. They are the ones who doesn't want to be regulated and controlled. No. It is not because purveyor of fake news kaya ayaw namin ma-regulate. No. Ayaw namin makontrol yung sasabihin namin. Hindi pa pwedeng i-regulate ninyo yung sasabihin namin. Hindi ganun ang usapan dito, kapatid. Ano to, lokohan? Re-regulate ninyo? Sasabihin ninyo, ito lang hanggang dito lang ang pwedeng kritisismo na pwede nyong gawin? Hindi pa pwedeng ganun. Basahin ko ulit sa'yo, Article 3, Section 3. Section 3, number 4. Ito. No law shall be passed abridging, Section 4 pala, Section 4 ng Article 3. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble, petition, and government for redress and grievances. Okay, walang batas para pigilan ng kalayaan ng pamamahayag. Sasabihin ninyo, freedom of speech is not parang meron niyang hangganan. Oo. That's why we have laws against yung mga nagpapakalat ng mali, tulad ng mga libel, cyber libel, defamation. May batas na tayo dyan eh. What regulation are you saying now? Diba? We have so much laws na para ho pigilan ang hindi tama, illegal na pagkakalat ng fake news. Meron kahit nga fake news law, meron na rin ho tayo eh. So ano pang kailangan ninyo? What are you going to regulate? The way we talk? No. As a matter of fact, there is a Supreme Court decision na yung putang ina is not a mura. Ito po ay expression. Yan po ay meron ho yan sa Supreme Court. Decision po yan. So yung Supreme Court nga, hindi pinipigilan yung ganun. Bakit yung gusto i-regulate? Ha? Dahil ang gusto ninyo, sinasabi ninyo may mga nanonood na kabataan. Kailan pa kayo naging moral compass ng bansang to? Hindi nyo trabaho yan. Hindi nyo trabaho yan, protektahan ng mga kabataan. Trabaho ng mga magulang yan. Bakit una-una? Bakit siya nanonood? Una-una, lahat ng mga political blogs, meron kaming kiniklik doon.
this video is not suitable for 18 years. Basta, something like that. Kids, mayroong ganyan. So, ibig sabihin, kung bata ka, hindi mo talaga mapapanood yun. At responsibilidad na ng mga magulang yun. Kung sinasabi nyo nire-regulate nyo kami, i-regulate nyo lahat. Ang problema, nire-regulate nyo lang yung mga nagkikriticize sa inyo. Dapat i-regulate din nyo yung mga palamura. Sino ho ba ang pinakapalamurang vlogger? Tanungin ko kayo. Hindi mo kilala. Kayo mga kababayan, kilala nyo. Ayoko nang banggitin pangalan nung ano na yun kasi ang bantot ng pangalan nun. Pero sino ho yun? Palamura. Nasa Duterte supporter ba yun? Hindi ho. Sino ho ba yung dapat nga ang mga binablock ninyo nagpo-promote ng sugal yung mga gambling, ginagawa nyo ba? Hindi rin. Tapos ang ire-regulate nyo lang yung nagkikriticize sa inyo. Ano sa tingin ninyo tingin ng tao? Makatarungan kayo? O martial law? They want to continue their shenanigans or so to speak the spread of fake news. So wala namang plano eh. I wanted to get more insight, though, into how you chose the batch of vloggers that you invited to the hearings. Because if you take a look at the names, a big chunk of them are actually associated with the Duterte camp. Actually, karamihan talaga Duterte supporter. As a matter of fact, yung mga pupuntang hindi Duterte supporter, hindi naman invited yung mga ini. Nakisaw-saw lang, gusto sumikat. May mga gusto lang sumikat talaga. Yung isa nangangampanya. Yung isa bida-bida, walang kaso. Kaya nagpunta dyan. Di ba? At ginawa nyo na lang yan doon sa pangalawang hearing na. Kung sakaling naimbitahan sila, pangalawang hearing na. Pero talaga mostly, talagang Duterte supporter. Tama si ate. We have 13 petitioners who filed for the unconstitutionality of the hearings. At yung mga pangalan doon, talagang kumbaga litaw na litaw sila. Like Crisette Laureta Chu, you have Attorney Trixie Cruz Angeles, Lorraine Badoy, Eric Celes. As a matter of fact, hindi pa nga mga vloggers yan eh. They're legitimate lawyer, Attorney Trixie. Sino yung isa? Si Crisette. Crisette is an editor. I think it is Manila Bulletin. I'm not sure kung anong particular na dyaryo. Pero editor ho yan. At hindi ho political editor ho yan. Yan po sa fashion and entertainment. Yung iba pa, alam mo, hindi ho karamihan dyan na yung kumikita, nagmo-monetize sa YouTube o sa Facebook. Hindi ho. As a matter of fact, ang dami ho dyan, ano lang nila ho ito, way of parang nilalabas lang ho nila yung kanilang kritisismo o yung kanilang damdamin sa social media. When you say kasi vlogger is parang talagang yun na yung pinaka-focus. Ako rin, hindi rin naman ako. Although marami akong video nilalabas pero ako po yung negosyante. Meron ako lehitimong talents at alam ng taong bayan ho yan. Diba? I've been a manager of Mocha Girls for more than 15 years. And may mga iba pa akong businesses aside from ito. Ito ay parang kulang ito. Nagsimula lang po ako magaganito dahil nung pandemya wala na akong magawa, wala kaming show. So nagbabanat-banat na ako. 'Di ba ho? Sas Rogado, Sasot, etc. How did you determine who to invite to the hearings? Yun. Well, first nautal ka na rin parang si Marcos, hindi ka na makasagot na maayos. Di ba? Hindi ka na makasagot na maayos ngayon? Gano'n ka na? Ito. Ellis, Sas Rogado, Sasot, etc. How did you determine who to invite to the hearings? Well, the first parameter is that we got a list of all those who are active. No? It just so happened that those active vloggers are political vloggers, no? Which is probably... So, ibig mong bang sabihin, tinatawag mo yung mga Marcos loyalist vloggers, mga irrelevant? Gago! Hindi, eto ang kanyang dahilan ay yung mga aktibo daw. Ibig sabihin, yung mga nararamdaman mo yung engagement sa social media. So, ibig mo sabihin, yung mga Marcos loyalist vlogger, hindi mo nararamdaman? Ano to? Mga irrelevant sila? Sa bagay, irrelevant po naman talaga yung mga yan. Wala na nanonood sa kanila kung hindi puro mga troll. Which we think is associated with the different
political party. And but that's not the only basis, Gretchen. Ano pa? There were vloggers like Maluti Kia, Attorney Recto. Hindi naman vlogger si Malutik. Alam mo kaya kayo napapagalataan na sorry sa term, pero sabi mo naman okay lang na tawagin kayong tanga o bobo. Sabi nyo yan sa isang interview nyo. Sir, kaya kayo napapagtawanan kaya kayo nasasabihan ng tanga at bobo. Tawagin mo naman si Malutikian ng vlogger. Hindi ho siya vlogger. Alam nyo naman kung nasan siya, di ba? Siya po nasa survey company. Hindi ho yan vlogger. Naglalabas lang ho yan ng salubin niya, pero hindi ibig sabihin vlogger. Una-una, if you really want to call the vloggers, why don't you first define the word vloggers? Pag ikaw ba nagbigay na ng iyong saloobin sa social media, ikaw ba'y vlogger na? Hindi, ako nagtatanong lamang po ko. Kung ikaw ba ay nag-post na, vlogger ka na kaagad? Ganun po ba yun? Kasi tila maliho yung definition yun ng pagiging vlogger And others who are actually who participated and appeared before the committee and even gave their opinion as to how we can come up with the regulatory policy. So these are, I think they should they give too much importance on themselves. And they're giving too much importance on themselves. Kayo nagbibigay ng too much importance. Bakit? Sinasabi nyo kayo, tingnan mo din to malimali din sumagot no? Kaya talaga may problema sa iyo, Barbers Nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Kanina sinasabi mo, kami yung mga active. Kami yung mga political active. Kami yung sabihin, in terms of engagement, kami yung nakikita, kami yung Tapos sasabihin mo, giving too much importance to us. Kayo nagbigay ng importance to us Kayo nagbigay ng importance. Kayo ang nagsasabi sa amin na, kung wala pala kami, kung hindi pala kami importante, di ba? Bakit nyo kami pinatawag? Lokohan na to Alam mo, nakikipaglokohan ka ba, Barbers, na ako na na sa'yo, Dapat, alam mo, the reason why we want them there is because they're the ones who are active. And some of them, I'm not saying all, are the ones who we feel are spreading fake news. Kasi I remember when the incident in the West Philippine Sea happened, binangga yung ating mga fishermen, binutas yung mga life raft ng ating mga Coast Guard, pinuli tayo ng Coast Guard. They did not even issue a comment or a statement condemning the aggression made by the Chinese Coast Guard. So, ang feeling namin, dapat ito yung dapat nating binubuhay sa social media. But that's just one topic, Gretchen, and generally what we really have what to happen is that a policy that there will be a code of conduct among social media actors. There must be some sort of discipline and of course accountability. If you start spreading fake news, you should be accountable. Now they will say, I'm sure they will argue, there are existing laws. You file a case. There are already cybercrime laws and anti-cybercrime prevention act. You can use that as basis to file. Kaya nga natin tinitingnan Why is it that since 2012, when this cybercrime prevention act was passed, hindi naman nagagamit ito na batas doon sa mga dapat paila ng batas, Mali ka na naman, anak ng wewe. Sinasabi mo, sinagot mo yung tanong yung tanong. Bakit hindi na lang file ng cyber libel o cybercrime act, bla bla bla. Ano sagot mo? Kaya nga hindi nga natin alam bakit hindi napapagana, ba't hindi ngayon, bakit mo sa amin tatanungin? Ba't kami inimbitahan mo? Bakit hindi mo tanungin yung mga ahensya ng gobyerno na hindi nagpapatupad ng batas na yun? Bakit kami? Kami ba magpapatupad ng batas na yan?
Ba't mo sabihin sa amin na yun nga, hindi nga, meron nga tayong batas, di naman nasusunod, hindi naman, o baka kasalanan namin? Kami ubang nagpapatupad niyan? Ipatawag mong cybercrime ng PNP, cybercrime ng NBI, bakit kami? Ano, kami na manghuhuli? O, tabi na, kami na. So we want to look into this and perhaps revisit and see how we can improve. No, again, no, they give too much importance on themselves. Gretchen, parang feeling nyo ba kayo ang heroes? Kayo ba ang kayo lang nagmamahal sa bayan? Well, Congressman, hindi naman, wala naman kami sinasabing ganun. Ikaw lang nag-iimbento niyan. Ang sinasabi lamang po ng mga vloggers na inimbitahan ninyo, hindi pa ako naimbitahan eh. So, nandun lang yung pangalan ko pero wala akong natatanggap. So, hindi ako naimbitahan. No? So, ganito yan ha, mga kababayan. Ito sinasabi mo na we're giving importance. No, we are not giving. We are not just allowing ourselves na bastusin ninyo. Hindi kami papayag na bastusin ninyo tulad ng mga binastos nyo sa mga nakarang hearing ninyo. That's why yung mga vloggers na inimbitahan ninyo, tumakbo sa Supreme Court. Diba? To ask for a TRO. Yun lamang po yun. Hindi wala akong pa-importante. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mag-issue lang kayo ng statement na hindi nyo papakontempt. Wala kayong papakontempt. Gusto lang ninyong malaman ang mga sagot sa mga tanong ninyong ewan ko, dali-daling sagutin. Hindi nyo pa may masagot ng sarili, kailangan pa kayo mag-imbita ng vloggers. Kasi alam niyo, sayang yung bayad sa opisina ninyo. Dami-dami yung researcher, yung mga tanong ninyo sa Google, ang dali-daling sagutin. Masasagot mo na yun without even asking, istorbohin yung mga taga-Google. Po ninyo no December 4 actually that you're calling into an investigation into the spread of harmful online content by trolls and pro-China propagandists. So you zeroed in on those two things. So hindi naman po kaila sa buti binalik ka ngayon doon ni ate, matalino din pala itong ate na ito eh. Binalik ka ngayon doon sa tamang di ba ito ang tinawag mo noon, mga pro-China bloggers. Di ba yan? That you are decrying harassment. Also, Congressman Benny Abante during the Quadcom hearings na hinaharas po kayo online as those hearings were happening. So, hindi po ba yung reaction po nila na medyo defensive sila dito it is quite merited? Well, syempre, merited sa kanila on their, as far as they are concerned. No? But ito lang yung usapan dyan. Sa tingin ko, pagka ayaw mong ma-regulate, ayaw mong ma-disiplina, may plano kang iba. Pangalawa, hindi ba dapat na magkaroon tayo ng effort to stop the spread of fake news in the social media? Dapat ba lagyan natin ng disiplina yung mga gumagamit ng social media kasi maraming nagbumura, no? And alam naman natin that children are accessible to the social media platforms. Ano po ang mas pangit sa itsura ng mga bata? Ako nagtatanong lang Mas pangit po ba ang marinig sila ng mura sa social media o makakita sila ng mga congressman na magnanakaw? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi ko sinasabing kayo magnanakaw. Anong mas maganda o sigurong mas natin dyan, mas solusyonan natin yung gobyernong nagnanakaw o yung social media i-regulate ninyo, di ba? Sa tingin ko mas maganda sir, yung masolusyonan natin yung gobyerno nagnanakaw kasi pag nakita ng bata yan, magnanakaw din sila lalo, di ba? Tama, mali? Yun. Merong nananawagan ng kaguluhan sa bansa o hindi pa, yung ba, to make it even worse, ang kanila nananawagan ng pudeta, di ba? Pag-aaklas, no, dito. Sino yun? Sino ba yun? Bakit din yung kasuhan ng sedition? Hindi ko mag-get sir Meron naman tayong batas ng sedition, inciting to sedition.
Sinasabi mong meron na nananawagan ng kaguluhan at pag-aaklas? Sino sa mga vloggers ang mananawagan ng pang-aaklas? Walang ganun eh. Kung nag-iimbento ka na naman eh. Diba? Kung meron mang ganun, bakit di nyo kasuhan ng inciting to sedition at sedition? Pambihira, oh. Ating gobyerno. And I think this thing should not be tolerated. No? If you want to express dissent or your opinion against the government, you can do so. No one's stopping you. In fact, there should be a balance between freedom of expression, which is a guaranteed constitutional right to all of us, and dun sa regulation. Kaya nga lagi natin sinasabi, di ba, a right that is provided for or enshrined in our Constitution is not an absolute right. If government feels that this is going to undermine national security, it is going to undermine democratic institutions, and the whole society will be affected. Will be Congressman, which leads me to my next question. Aren't we treading a dangerous thin line? Because every time we talk about government regulation in the media and on social media, it could possibly infringe, again, on freedom of expression, but not just that. Who gets to determine what is fake or what is true? What is allowed? What is a danger? What is safe? I mean, ma'am, ang magsasabi daw niyan ay ang kataas-taasang hukuman ng Kongreso. Sila na po ang Panginoon pagdating po sa tama at mali. Kasi sila naman nagsasabi, sinungaling ka, mali yan sagot mo. Without even a trial, they would say that. So, I think may sagot na ho dyan. Kongreso o magsasabi kung tama o mali. That is also, isn't that also subjective, arbitrary? I mean, paano niyo po lalagyan ng proper guardrails without actually sending down chills down our spines? Okay. Hindi po ba delikado rin yun? You're a broadcast journalist, right? And you are under a strict regulation by a organization that monitors and makes you accountable if you do erroneous reporting, diba? Kaya nga may KBP diba? Sa mga hindi ho lahat ng media ay membro ng KBP, for your information, sir. What is happening to you? Second, yung sinasabi mo na nagre-regulate yung kumpanya niya. Siyempre, kumpanya yan, inire-regulate yung topic niyan. Pero yung meron tinatawag sa media na nagbabalita lang, no opinion, pero yung may opinion na ibinibigay, yung opinion na making, iba ho yun. Kaya nga ho sa dyaryo, di ba, meron tinatawag na editorial. Ibig sabihin, wala hong kinalaman yung dyaryo doon. Lahat na sinasabi nitong etong editorial na ito, yung mga kolumnista doon na nagsusulat, opinion po nila yun. Okay? Hindi sila pwedeng i-regulate. I-regulate lang yung mga maling English, maling mga typo, yung mga ganun lamang po. Hindi ho nire-regulate yung sasabihin nila. Sa TV naman po, sir, para lang sa kaalaman ninyo, yung mga sinasabi ho nila ay dapat fitted lamang sa manonood. Kasi remember, they are on a free air. Ano ibig sabihin nun? Kaya nga ho may MTRCB. Ibig sabihin po nun, kasi ang tao pag nanood ng TV, kahit bata, kahit pag binukas niya, available na sa kanila yon. Kaya nire-regulate po yun. Okay? Pero, sir, pag sila ho, yung mga reporter na yan, ay nagsarili na ng opinion nila, hindi na ho sila nire-regulate ng kanilang kumpanya. Okay? Ngayon, sasabihin ninyo, alam ko na patutunguhan mo, Mr. Barbers, sasabihin mo na walang nagre-regulate sa social media. Meron po. Sino ho yun? Yung platform na pinagsusulatan namin, pinagbibidyohan namin, pinag-uploadan namin. Meron po yan community guidelines. That is a regulation standard. Ngayon, if you are not satisfied with their regulation, therefore sila ang sitahin nyo, hindi yung mga naglalabas. Kasi may regulation yan.
Pagka may chichikan ka, kung magmo-monetize ka, chichikan mo, ito. Tapos, malalaman mo ngayon kung nakapasa ba sa community guidelines yan. Sa Facebook, ganun din. Meron din sila community guidelines. Kaya nga may mga nasususpend na account. Although madalas magkamali ang Facebook, pero meron mga nasususpend ng account. May mga natatanggal ang account. Anong tawag yun? Regulation, sir. Ang gusto nyo ata, government regulation. Magkaiba po yun. Yung government regulation, dyan na mapapasok ang dictatorship. Bakit? Kasi we are criticizing the government. Now you want yourselves to regulate us? Ano sa tingin nyo i-regulate nyo sa amin? Yung mga kritisismo namin sa inyo. Tama, mali, sir. Ay, nako. Hindi, kasi lagi ko naririnig yan yung regulate. Meron kami regulation. Every platform, TikTok, Facebook, YouTube, kahit yung X, meron din po yung mga community guidelines as a regulation. So, yun yung papel ng para sinasabi mo, KBP, NUJP, sinasabi mo sa pahayagan, meron nagre-regulate ng gano'n. Yun po yun. Same. Okay? So, depende sa platform. So, parang kumpanya yan. Halimbawa, ang YouTube, ang nagmamahala dyan, Google. Yan yung company, Google. Merong community guidelines na tinatawag na dapat mong sundin bilang isang YouTuber. So, yun. Kasi ang kumpanya na yon, YouTube, Google. ABS-CBN halimbawa, o TV5 na lang. Ang TV5, meron sila mga reporter na ganyan. Yung reporter nila, ang sumusunod doon sa kumpanya nila ng TV5, nagre-regulate. Ngayon, yung sinasabi mo mga KBP, hindi requirement yan. Itanong mo sa mga istasyon. Alam ko nga, GMA, hindi nga sila KBP. Ang alam ko itanong mo. Hindi lahat to ay required. Hindi ho yan required para magbigay ka ibig sabihin, hindi ka required yan para mag-operate sila. Hindi ho required yan. Okay? So, ayan yung sinasabi ko. May kumpanya. Ito si Gretchen ba ito? Tama. Siya ay nire-regulate ng kumpanyang niyang News 5 o yung TV5. Kami ho, mga YouTuber, ang nagre-regulate sa amin, Google. May community guidelines kami. Yung mga nasa Facebook, meron din silang community guidelines. Yun ang nagre-regulate. What you are saying now, Mr. Barbers, is you want the government to regulate the people. That is illegal because nasa konstitusyon natin yan. Hindi kayo pwede magpasa ng batas para pigilan ng freedom of speech. Hindi kayo pwede mag-regulate. Alam mo pa, pagtatawanan kayo ng mga tunay na mga abogado, lalong-lalo na sigurado Supreme Court. Journalist naman sa print, meron din silang NUJP. Now, in the commercial... Hindi mo lahat ng print required mag-NUJP. Ano ba, sir? Alam nyo, kaya kayo nakikriticize kasi kulang po kasi kayo sa research Yan ang problema sa inyo. Daldal kayo ng daldal, bida-bida kayo. Ano ba? Kailangan nyo ba para mangampanya? Kaya gusto nyo lagi nasa telebisyon. Diba? Daldal kayo ng daldal, hindi nyo alam yung sinasabi ninyo. Or advertising, meron din silang pana, no, that regulates them. Why can't we not regulate social media? When we all know, you and I know, that these platforms are the ones being used to spread fake news. Ngayon nga, magtanong ka, hindi ko na alam. So you're telling me, ang media hindi nagpapakalat ng fake news? Ang mainstream o traditional media? You're wrong. Ilang beses na patunayan niya nung panahon ni Duterte na ang mainstream media ay nagpapakalat ng fake news. So you don't single out social media. And you do not single out yung pro-Duterte vloggers ang nagpapakalat. Dapat, when you say fake news, sabihin mo, sino? Sino? Pakalanan mo. Hindi yung bato ka lang ng bato sa hangin. Nasasabihin mo, fake news ang social media. So, lahat ng mga nagsusulat sa social media, fake news? Lahat ng political vlogger, fake news? Sino? Ang problema kasi sa inyo, basta lang kayo makabato. Nagagalit kayo pag tinatawag kayong magnanakaw, kurap ang Congress
Dahil masyado naman ata lahat kami sinasabihan. Oh, ganun din no, pag sinabi mo, kayo mga political vloggers, especially pro Duterte, fake news. Asan yun? Sino? Kami ho, specific. Pag ako nakakita ng fake news, even if it will favor our advocacies, kino-call out ko yan. Kahit po, ulitin ko, kahit po makakatulong sa aming pinaglalaban, kung yan ay fake news, kino-call out po ko yan at kino-call out ng grupo kong banateros yan. Ano sa akin yan? Very specific ang instruction ko. Hindi pwedeng magpakalat ng fake news. Di ba ho? Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi, nagpapaka-fake news. Hindi totoo eh. Diba? Because there were several disinformation, misinformation, and malinformation. So that is the only objective of this. Why are they scared? No, we're not scared. Gets to regulate. At mga reporters ay meron kayong panuntunan, meron kayong pamantayan, meron kayong mga regulasyon. Dapat siguro gawin din natin because social media, because of the internet, no, everybody is accessible to that. May cellphone ka lang, smartphone ka lang, meron kang internet, you can practically read anything you want to read. And who is going to regulate that? I mean, we already have libel laws. Kapag kami po ay nagkakamali sa mga report namin, we are, pwede kami makasuhan ng libel. I mean, not just us, but also our newsroom. And we have that in the law. We actually also have Article 154 on the revised penal code against false news. So that is already there. Barado ka ngayon, what ano? legislation are you gearing towards? Or how are you thinking of putting up that mechanism of regulation? Yeah, that's what I'm saying, Gretchen. No, there are laws already. And perhaps it is the best time to revisit these laws. No? Number one. Number two, there is probably a need to craft a new law or a remedial law in order that these regulations will be implemented. Kaya nga, pumapayag nga kayo ma-regulate eh. Paulit-ulit naman. Nakakaano na ha? Alam mo, inaano niya si gusto niya maging kakampi si Gretchen eh. Ha? Tama ba ako si Gretchen Pulido? Hindi, iba to. Sorry, hindi ko alam yung pangalan mo, ate. Pero, ito halatang gusto niyang kampihan siya eh. Kaya sinasabi ko, kayo nga, di ba, meron kayo nagre-regulate. Sinasabi na nga ni interviewer, sinasabi na nga niya, may batas na tayo. Bakit kailangan niyo pang i-regulate? May batas na tayo. Si Sir, di makaintindi. Bakit social media ayaw pumayag? Di ba? I'll throw that question to you, Gretchen. I answered you. Tama, Gretchen nga daw. Ako na sumagot sa'yo. Meron kaming community guidelines. May nagre-regulate sa amin. Pero hindi pa pwede ang gobyerno mag-regulate sa amin. Kasi we are criticizing the government. Paano nyo i-regulate kami? Di pipigilan nyo kami. Diba, sir? Would you agree that a regulatory policy be imposed or implemented in the social media? Give me. Sir, there is policies in social media. What are you thinking? Ang bawat platform ay merong policy. Meron silang community guidelines. At pwede kang masuspend. At hindi mo karapatan na bigyan ka ng account. Anytime, it is a privilege to have an account social media. Pwede ka nilang tanggalin anytime na they think na ikaw ay nagpapakalat ng fake news. Kaya nga there's such thing as reporting, there's such thing as pwede mong i-block. Ang dami hong paraan. There's a way. I don't know why you do not know. Honestly. Pwede po ba? Pakisabihan naman po yung mga researcher nyo mag-research. Now, if you're not happy with the community guidelines by the social media platform, sila ang kausapin ninyo. Sila ang sabihin ninyo, bakit ito, ganito? Bakit nyo napapalagpas to? Sila dapat ang kinakausap nyo. Hindi yung mga content creators. Your answer. As a journalist, diba? I'm sure you would want that. So that he can On a personal note, use and regulate
and make people accountable if they indeed violate such a law. No, it's a flimsy argument to say that mag-file kayo ng kaso. Hindi naman ganun kadali yung pagpa-file ng kaso. Wow. Diba? Kaya So, gusto ninyo madalian. Ay, kaya pala. Lumabas na sa sarili ninyong bibig. Gusto ninyo madalian lang. Para pagka, hindi namin kursunada, sagot mo, contempt ka. Sinungaling ka. Madalian. Walang proseso. Sir, nasa batas po natin eh. Walang galang na po. Nasa batas po natin na lahat po dapat ay dumaan sa due process. Kaya nga, meron ho tayong husgado. Tapos sasabihin ninyo, kasi hindi naman madaling magsampa ng kaso. Sir, yun nga ang purpose nun eh. So that every one of us will have a due process. Bakit tila gusto ninyong tanggalin na yun at diktahan na lang? Basta kung ano sa tingin namin tama. Pag mali, sa tingin namin mali. Wala na kayong pakialam. Wala na. Mabilisan na to. Kaya nga namin kayo tinatawag eh. Magbigay kayo ng suggestion. Huwag niyong awayin yung naghihingi ng suggestion sa inyo. Hindi naman nyo kami hinihinga ng suggestion. Pinapahiyaan nyo kami. Yun ngang tinawag yung bakla. Anong tawag mo doon? Humingi ka ng suggestion? Nangingi ka? Yung si Joey, di ba? Namo, ginano na kagad ng isang bishop? Nangingi siya ng suggestion? Bago pa pumunta dyan, tinawag nyo ng narco-vloggers at tinawag nyo ng pogo vloggers. Yan ba yung panghihingi ng suggestion? Wala pa kami dyan, hinusgahan nyo na kami. Hindi, sana sinabi mo, eto, iniimbitahan namin yung pogo vloggers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At tinatawag namin yung narco-vloggers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi. Ang ginawa ninyo, iniimbitahan namin kayo kasi may pagdinig ang fake news. Ang mga vlogger na ito, sila ay mga narco-vloggers at tawag dito, pogo vloggers. China, basta tinawag nyo na kaagad kami. Pinangalanan nyo na kami. Ngayon, sasabihin ninyo, hindi, iniimbita lang namin kayo kasi gusto namin marinig ang panig nyo. Pasensya na po hindi po kami mga tanso vloggers na tatanga-tanga. Sorry May utak po kami, sir. Simple as that. Congressman, after 2 hearings, what kinds of laws are you looking at? I believe there is a proposal to secure or to require social media platforms to secure a franchise from Congress to operate in the Philippines. Can you tell us more about that? Yeah, that's one. But we're still studying it. We wanted the experts to study that further because we wanted to look into the amending the PSA Act, or the Public Service Act, siguro baka maisama diyan ni social media. Second, bakit may proposal to for the social media platforms to secure a franchise from Congress? Because according to them, they're bound by the rules imposed on them by their mother company abroad. Teka muna, dito kayo nag-uupisina, dito kayo nagbi-business Hindi ba dapat dito rin kayo ma-regulate, dito rin kayo magbayad? These guys are making so much money. YouTube, Facebook, what else? All this map. Sir, do your research. Ang ulit-ulit na nga sinasabi ng Google Philippines, wala silang sa pakialam o wala sila doon sa between the vloggers and YouTube. They're just here for, kasi gusto ko talagang, kasi ganito yan Google ang may hawak sa YouTube. Okay? Pero ang Google is a big company that ang dami hong nasa loob niyan. Gmail, kung ano-ano yan. Pati Google Search. Lahat to, marami ho yung company. Hindi lang ho YouTube. Yung YouTube ay isang bahagi lamang po ng Google. At pagdating ho sa transaction sa YouTube,
whether nagbabayad ang YouTube o di kaya tumatanggap ang YouTube ng ads, hindi ho Google ang yumayaman, yung Google Philippines. Sila ay dito lamang po yung kanilang operation. Hindi po sila kumikita dito. Ang kumikita po ay yung YouTube. Doon kami nakakatanggap ng sahod. Sila, kaya nga meron kaming tax ng US tax eh. Kasi sila nagbabayad ng tax sa US. Kasi US company ang YouTube. So binabawasan kami ng US tax. Tapos yung income tax namin naman ang binabayad namin dito sa gobyerno natin. Ganun ang sistema. Yung mga nagpa-advertise sa kanila, yung Google Ads naman, ay diretso din sa YouTube. YouTube din ang binabayaran nila. Sa Amerika din po yun. Hindi ho sa Pilipinas. Ngayon, gusto nyong kuhanan ng franchise ang Google Philippines, umalis lang sila dito, wala na kayo. Ano ibig sabihin nun? Pwede silang umalis dito, YouTube will still exist. It's www.youtube.com. Alam mo yung sabihin ng www? World Wrestling Competition? Alam mo kung sabihin ng www? World Wide Web. Ito ho'y nasa internet. Wala hong nakakasakop nito. Hindi ho pwedeng ito'y sakupin. Issue, kaya nga issue sa buong mundo yan eh. 'Di ba? Kung gusto niyo talagang harangan, dahil gusto niyo maging katulad ng mga diktador na bansa tulad ng North Korea, ipagbawal niyo Facebook, ipagbawal niyo YouTube, so gumawa kayo ng sarili niyo social media platform. Parang, alam mo, para tayong paurong. Kaya nga, halatang martial law gustong mangyari nito mga to eh. Kontrolado nila ang social media. Kayo mga kababayan, papayag ba kayo nun? Kukontrolin nila. Kung sabihin kaya ng YouTube at saka Facebook at saka ng TikTok, ganun ha? Okay. Hindi nyo na kami ma-access sa Pilipinas. Di tayo ang umurong, as in, paurong tayo. Bakit? Tandaan natin, ang YouTube, TikTok, hindi lang naman for entertainment yan, pati Facebook. Ang dami ho dyan, especially sa YouTube. Napakarami ho dyan mga short courses, marami kang matututunan dyan, ang daming kaalaman dyan. Oo, may mga fake. Kaya nga ho, dapat maging matalino tayo. Manood tayo ng tama, hindi yung kung sino-sino pinanonood natin yung Talano Gold. Napahamak tayo sa lintik na Talano Gold na yan. Binoto ninyo, kaya sa Talano Gold, asa na? Wala, 3 taon na wala pa rin yung Talano Gold. Dapat yan ang pagtuunan mo ng pansin, Barbers eh. Yung pinakalat ng YouTuber na yan, dinilit niya nga yung yung video niya dyan eh. Bakit hindi nyo inimbitahan yun? Alam ng lahat ng mga netizen kung sino yung vlogger na yun na nagpakalat ng Talano Gold. Pag nanalo si Marcos, ipapamahagi daw yung Talano Gold. Ang tanga-tanga ng vlogger na yun, nagpakalat ng fake news. Nanalo tuloy itong budol nating presidente. Hindi nyo sitahin. Kasi nga pala, kami lang mga pro-Duterte target nyo. Platforms. And they always say that we have an office abroad and we actually do have laws already that tax them. So meron na po in place na ito naman siya, masyado mga binabara. Meron ng batas na ganun eh. May batas ng ganun. Na para mag-tax dito sa mga to. Ano pang gagawin ninyong tax? Barado si Barbers sa baba. Ate, magkape nga tayo sa Baguio. Parang gusto ko yung mga banat mo eh. batas na nagre-require na magbayad ng buwis. Yung mga platforms. Anong batas? Yung digital VAT services. Okay. So meron na ba yun? Pag sa lot nila. You mentioned that, Gretchen, no? May digital tax na sinasabi doon sa Lazada. May digital tax doon sa Shopee. Yung mga shopping online na digital services ang meron, no? Pero yung platform, halimbawa itong So even Facebook, I believe in YouTube, they are paying from ads, commercial ads. They are paying taxes. yeah, So the BIR. yun, automatic yun. But in the amount of money that they make for the whole year, are they paying taxes to the BIR? The BIR in that particular hearing said
Well, voluntary kasi yung pagbabayad ng mga platforms nila at saka yung mga vloggers that monetize no in these platforms. So I guess we really have to look into this. Bakit ba yung ibang bansa, no? Bakit ba yung Ang maganda, mag-usap kayo ng BIR. Sinasabi mo hindi natataksa na maayos ng BIR even there is a law. So anong ibig sabihin nun? O di nila ginagawa yung trabaho nila. Eh bakit nyo istorbohin yung mga taong hindi naman involved? Di ba? Eto, kanina sinasabi niya yung cyber law hindi daw napapatupad na maayos. O ba't di mo tawagin yung police? NBI, DOJ. Oh, this time yung tax. Oh, hindi yung BIR na lang ang kausapin ninyo. Ba't kailangan nyo istorbohin yung mga content creator pati yung mga kumpanya na sila ang pagalitan ninyo. You are barking on the wrong tree. Naku, shit. that Egypt, China, Singapore, they all have regulatory policy. Oh, meron din naman tayo. Meron silang policy. Sir, meron din tayo. Hindi lang nila ginagawa yung trabaho nila. Yun ang pagsabihan mo. Pagsabihan mo yung presidente nila. Na hindi ka dapat mag-abuso dun sa paggamit mo ng social media platforms. Bakit sa Pilipinas? Hindi ba natin pwedeng gawin yun? Well, Congressman, Broadcast journalist, meron kayong KBP. Yung mga journalists sa print, meron silang NUJP. Yung mga advertisers, meron din silang PANA. And these are all rules that actually regulate them so that it will prevent abuse. but Congressman, fake news and misinformation. if you put that in the hands of Congress, isn't that also prone to abuse? On one hand, it can strengthen it. On Bakit naman ganyan ang mga tanungan mo, Gretchen? Mga ka eh. Tignan mo, natatawa yung tinatanong mo eh. the other hand, it can also be prone to political pressure, political persuasion. Why the Congress as the arbiter of all of this? Why Congress? Is because Congress is the one that cracked laws, no? It doesn't actually, I absolutely agree with you, no? Bakit Congress? Kasi there were stories or there were incidents that some members of Congress have probably overstepped or overreached. Pero in this case, if they feel that they can be regulated by a non-government office, okay lang sa atin yun. Kaya nga humihingi tayo ng opinion nila. And maybe, like you are a broadcast journalist, you can also share your opinion or suggestion. Naks, talagang lagi niya sinasama. Parang gustong-gusto mo siyang imbitahan, ano? Gago! Parang excited ka siyang, lagi mo sinasama sa usapan si Gretchen. Sa bagay, with us, and we will take them all in. It's not as if it's Congress who's going to control and regulate it. Hindi. Kung gusto nyo kami, pwede naman kami o ang gobyerno. Diba? Kung gusto ninyong private or NGO yan or whatever it is, like KBP, NUJP, PANA, kayo nang bahala dyan. What we want to hear from you is what is your opinion and what is your suggestion as far as one. sige, if you want our opinion, sulat lang. Promise, hindi namin kayo ipapakontempt. Sige na. Walang contempt na mangyayari. Sigurado ako, yung mga inimbitahan nyo, pupunta yun. Lagay nyo lang dyan. Hindi namin kayo papakontempt. Hindi namin kayo papahiya. Code of ethics is concerned. Kayo nga, wala nagre-regulate sa inyo eh. Yung code of ethics niyo walang nangyayari. Pagkatas ninyong pahiyain yung mga iniimbitahan ninyo, hindi man lang kayo na ethics. Yun yung criminal na nandyan eh. Convicted criminal by the court. Hindi nga ma-ethics eh. Sasabihin nyo, anong karapatan ninyo na sabihin na i-regulate namin ang social media o yung mga vloggers? Kayo nga hindi nyo ma-regulate yung sarili ninyo. Bakit? Meron kayong convicted na kasamahan, hindi nakakulong. Okay lang kasi sabi nyo nasa appeal pero convicted pa rin siya. Diba? Totoo naman eh. Kasi ang palusot, naka-appeal daw yung kanyang kaso. Okay, pero convicted pa rin by the court. In other words, criminal ho siya. Bakit ninyo bakit hindi niya na ethics yun?
Why not habang sila ay naka-appeal suspended muna sila. Yun yung hindi convicted tinanggal ninyo sumayaw lang ng budots. Di ba si Congressman Arnie Tevez? Tinanggal ninyo, hindi lang nag-attend. Papayag nga siya mag-attend via Zoom ayaw niyong pag-attendin. Yung iba mga congressman ngayon, via Zoom na lang uma-attend. Bakit? Nangangampanya bakit si Arnie Tevez hindi niyo pinayagan nun? Di ba? Sasabihin nyo, may regulation na nagaganap sa inyo? May code of ethics kayo? Sir, wala ko kayong code of ethics. Sa totoo lang. Diretsuhan tayo. Wala akong nangyayaring code of ethics. Yung criminal nandyan pa sa loob Di ba? Ba't hindi nyo suspendin mo na yun? Wala. Palusot kayo, sir Discipline, accountability, just like what you guys are bound by the KDP rules. Bakit mo ba lagi dinadama yung media para siguro halatang-halata yung ginagawa nito dinadama yung media para kakampi nila kunwari yung media laban sa mga vloggers. Buti na lang si Gretchen medyo hindi lang siya maganda. May utak din kahit paano. Merong matalino rin, ang bitaw niya Well, Congressman, what will happen if these vloggers and influencers continue to skip the hearings? At pangalawa, it is not just them who actually did not appear. Also Facebook, also TikTok. YouTube was there, but the two biggest platforms did not attend the hearing. Ano po mangyayari? Sige nga. Well, I only have my opinion, but of course, I will submit to the wisdom of the three chairmen of these three committees. Participant ako dyan because I was one of those who delivered the privileged speech against fake news. Kaya yan ang role ko. Pero sa TRICOM na yan, it is chaired by the lead chair is the Congressman Dan Fernandez, and the Committee on Public Information chaired by Congressman Joboy Aquino, and the ICT Committee chaired by Toby Tiangco. So sila yung magde-determine, sila yung basta ito kasi I think it is let us disabuse the minds of people that it is Congress who wants to control the regulatory policy. No, if you feel kasi tayo kaya nga yung aid of legislation itong hearing if it appears in that committee hearing that it is not Congress who's going to regulate that, so be it. We're not going to argue and debate. If you want... Who's going to decide? Kayo. Kayo rin naman ang magde-decide kung sinong gusto niyo mag-regulate. Patingin ninyo, sino gusto ninyong mag-regulate. Kala mo naman, butuhan yan. An NGO to do that, let's do it. NGO. Now, Congressman, the main objective really is a regulatory policy. Correct. Nothing more, nothing less. Wala hong entrapment dyan, wala hong detention dyan, wala hong dyan. Kung ikaw ay nandun... Walang detention? Talaga? Sa kabilang panig, wala namang problema yan Opinion yan at right mo yan. And we respect that. We honor the provisions enshrined in our Constitution. Wala ho kaming ibang dyan. Kami, gusto rin namin naman na na-honor din lahat ng ating karapatan pantao na nakasaad sa ating salihan. Congressman, we're running out of time, but I just want to get the answer quickly. Are you planning to expand the list of people to invite? Because another perennial problem online is the black propaganda troll farms. Meron pa po ba tayong miniisip na idagdag dito sa listahan ng mga resource persons? Bakit hindi mo imbitahan si Marcos? Kasi meron siyang speech na sinasabi niya, binabati niya yung troll farms Ba't hindi niyo imbitahan? Hindi, ako nakita ko lang yun. Hindi ako sure kung yun ba totoo o hindi. Nagbibiro lang ba siya? Hindi ko alam. Kaya nga imbitahan nyo para malaman ninyo Diba? Tanungin nyo. Totoo ba, Mr. President, yung video na lumalabas na binati mo yung mga troll farm? Hindi. If you really wanna know the truth, invite nyo. O bakit hindi? Yeah, alam mo yung troll farms na sinasabi, kasama yan sa aming investigasyon Hindi pa lang namin na natutumbok. Of course, we will invite everybody na active dito sa social media. No, whether you are black, you're white, you're brown, what? Sila makagago, hindi mo imbitahan? O yung mahilig magbura sa kanila, hindi mo imbitahan? Meron mahilig magmura sa kanila, don't tell me, hindi mo alam.
Alam mo yon. Tanong mo kay Romualdez. Alam niya yon. Kilala niya sigurado yon. Oh, alam niyo yon, yung mahilig magmura. O, ba't di niyo imbitahan? Oh, bakit yung nagpapakalat ng fake news na akala mo coach daw? Di naman coach. Ano ba ito? Puro ilong lang. Anong coach? Hindi naman marunong mag-basketball. Puro ilong. Totoo naman eh. Oh, di ba? Oh. Whatever it is. Basta makaka-contribute ka, we feel like makaka-contribute ka, tulungan mo ang gobyerno mo. Tulungan mo ang bansa mo na magkaroon ng ganito. It's not me, Dan Fernandez, or just any member of Congress here. Para sa bansa mo ito. Gawin mo ito para sa Pilipinas, hindi para sa kung kanino man. Kailan po susunod na hearing ng fake news? I have no idea. I think that the three chairs would decide on when the next hearing, who to invite, and I am certain that the invitation to the social media actors will be extended. Kasi yung iba, alam mo Gretchen, yung iba, gumagamit ng fake na pangalan eh. How can you now invite them? Yung target ni sir, hindi mo na maintindihan. Ano ba talaga? Alam mo sir, ganito lang yan eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, bakit hindi yun ang i-focus ninyo? Yung magawa kayo ng batas na iobliga yung Google o kung sino man, Facebook, TikTok, na bawal kasi sa Facebook, alam ko as far as I know, bawal na gumamit ng pangalan na ano. So talagang kailangan yung legitimate na pangalan mo na. So ba't di kayo, ayun ang ibalangkas ninyo na pagkakailangan may channel nakasulat yung pangalan nung tao na yun. Di ba? Yun, hindi ko kami ang magdidesisyon noon. Sir, hindi nyo kailangan kami imbitahan para gawin yun. Why don't you require, di ba, those platform na sabihin sa kanila, kailangan nandyan ang pangalan kasi sa Facebook ginawa na yan eh. Yung background ng page, nakasulat na this page was created in the year of ganyan-ganyan. Tapos, it was first created with the name, ganyan. Di ba? So, yun palang malalaman mo na. I-require nyo ibang platform. I-require nyo yan. Ang hilig nyo gumawa ng batas eh. Yan ang i-require ninyo. Diba? Kapag ikaw ay gumagamit ng fake na pangalan, ano ibig sabihin nun? Baka ikaw yung purveyor ng fake news. Yun. Ay, sasabihin nila ba, si Banat Bay, fake yung pangalan mo. Excuse me po. Ako po, alam na ng buong Pilipinas kasi kahit sa Facebook, nagpo-post po ako with my full name. Alam na ng taong bayan ng tunay kong pangalan. Alam kasing haba-haba, Byron Cristobal. So, it's better to use actually yung Banat Bay. Kasi may alias yan, parang, di ba, bitag, di ba? Ay, may mga ganyan-ganyan alias. Pero alam nyo yung tao. The importance is, kailangan lumabas. Kaya nga ako, paulit-ulit ko to sinasabi. I respect those people na natatakot humarap sa kanilang camera dahil sa natatakot sila sa ganitong ginagawa ng gobyerno natin. Talagang yung iba maintindihan ko kung natatakot. Kaya lang, tulad nga ng aking paulit-ulit na sinasabi, pagdating sa political blogging, dapat talaga kita ang muka. Bakit? Kasi kaya mong panindigan yung sinabi mo. Importante yun eh. Credibility is important pagdating sa political blogging or opinion. Kung puro ka naka-hide, nakatago ka lang, yung credibility mo, paano kita paniniwalaan kung tinatago mo yung itsura mo? You're not, allowing na maging accountable doon sa sinabi mo. Diba? Kasi importante yun, accountability doon sa sinasabi mo. Kaya importante, dapat nandyan talaga yung muka. Kung hindi man yung pangalan, at least yung muka. Pag nakita mo na, kasi talaga uso naman yung mga alias, di ba? Kahit nga sa mga hip-hop. Di ba? Importante sa politika, kita talaga yung muka. Pag nakita kasi yung muka, ito, yung sinasabi niya, makatotohanan kasi kaya niyang panindigan. Kaya niyang sabihin na, ito ako. Ito yung sinasabi ko, ito opinion ko at kaya ko tong panindigan. 'Di ba?
again, hindi ko po binabatikos yung mga kababayan natin na nagpo-political vlog nang hindi pinapakita itsura. Naintindihan ko, baka natatakot sila sa kanilang safety, natatakot sila sa kanilang pamilya, naintindihan ho natin yun. Pero yun nga, may danger yan eh. May danger na bigla ka lang magpakalat ng fake news and bigla ka na lang mag-disappear without knowing kung sino yung tao na yun, di ba? Ay importante. Di ba naalala nyo yung nung panahon na issue yan, yung Pinoy, ano ba yun? Yung isang yung mukhang monster na nakalimutan ko na. Mukhang monster na vlogger tapos ibinuking siya. Diba? Tapos sinasabi nga namin, dapat pag political vlogger ka, ilabas mo mukha mo. Panindigan mo yung sinabi mo para malaman natin kung totoo. Hindi pwede yung hide-hide tayo dyan. Diba? Yun lang sa akin, mga kababayan. Kaya, again, ito napapatunayan natin kung ano ang walang direksyong pag-iimbita ng Kamara, especially itong TRICOM committee, o yung Tri-Committee na patungkol dito sa fake news. Hindi mo na alam kung ano talagang nais nila. Regulation ba? Fake news ba? Pogo, ano ba? Casino ba? Tax ba? Pati tax, pinakailaman. Lahat, pinakailaman na. Talaga. Alam mo, iisa lang ang motibo. Takutin ang mga Pilipino na magsalita. Na kaya nasa sa inyo yan, mga kababayan. Nasa kamay nyo yan. Kami yung mga political vloggers, matapang namin hinaharap itong mga pagsubok na ito. Alam mo, pag nag-uusap-usap kami, lagi na yung pinag-uusapan. Hindi lang ho sa amin, sa particular sa aking grupo, napakahirap mabuhay ngayon sa gobyernong ito. Talagang gigipitin ka hanggang kaduluduluhan ng buhay mo, gigipitin ka talaga. Sasakalin. Pipiliting takutin. Pero yun nga ho hindi po kami natatakot. Pero kailangan namin ng boses ninyo, mga kababayan. Hindi namin kaya itong laban na ito kung wala kayo. Tandaan nyo, people ay power, di ba? Ang power ay nasa taong bayan. So kung marami tayo nagsasama-sama at pumapalag sa panggigipit na ito, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Again, nakasulat po sa ating konstitusyon yan. Di ba? Power is authority emanates from the people. So we need you. Hindi lamang po kami. Hindi po kami bayani dito. Wala akong bayaning vlogger. Wala akong ganun. Kayo ang bayani. Bawat isa sa atin. Dahil yung sinasabing 40, 37, hindi ko na alam kung ano bilang yan 37 lang yan. Ilan lang po yan. Kung wala namang nakikinig dito at wala nag-share, abay, nonsense lahat ng pagdadaldal namin. Nonsense lahat ng pagsusulat namin. Kailangan namin ang bawat Pilipino na makibahagi dito sa mga bagay na sinisiwalat ng mga political vloggers. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. God bless everyone. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang